Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, pari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magandang hapon! Good afternoon, sir, ma'ams. Yes! Good afternoon! Welcome po sa ating Farmer's Talk! araw po ngayon ng Martes. Yun. Good afternoon. Bakasyon kahapon eh. Walang pasok. Happy Blue Day, Oo. Yes! Sa Mga Blue Day. long weekend po dyan, manood na po kayo ngayon. Marami po kayong matutunan. Kamusta yung long weekend nyo? Saan po ba kayo napunta? Yan, sa Ako, bahay lang ako. May mga hangover pa sa holiday. Bahay lang. Oh, wag niyong kalimutan yung ating seminar. Oo. Yan, ang ating po seminar ay sa April 6. Ayan. Oo. So, ito po nga. Yan o, kitang-kita nyo po. Mamaya. Pilit ako yan. Saglit lang ha. Ayan lang po. Ayun. Libre seminar ng Team Attovy, April 6, 2019, Attovy Office, 8 a.m. Yan. Ang topic, ma'am? Yes, sa maliit na puhunan, magsimula sa negosyong patabaing baboy ang sekreto. Ayan. Alamin natin yan. Oo, sikreto yan. Nating alamin. Oo. Sa April 6 po yan. So, magpalista na po kayo. Yan, magpalista na po para. Habang maaga pa. Yes. Remind lang po namin. So, limited seats. So, kung first come, first serve, kung sino po una magpapalista, syempre, saan muna po i-award yung seat? Ayan. Palista na. So, Ano, libre naman. i-award yung seat. Yung una. Yung unang-unahan. First lang. Gagatin, syempre. Ayun. So, eto po naman ang ating paksa for today. Yan. Ayan. Topic for today is pagpapataas ng motility o buhay na similya at libido gana sa pagsampa ng barako. Iyon. Parang continuation yan dun sa ating inahin last, Saturday, di ba? Para tama usapang yun. lalaki naman. Oo, puro babae na lang yan, no? Ay kasi Barako. syempre, fertility, may connection Yes. ang barako dyan. Yun. Sa production. Siyempre, kung fertile naman yung inahin mo, wala akong sumasampa o wala rin. ng magandang similya, wala rin. Saka hindi mabubuntis pag walang similya ng barako. Correct. Yes. Correct. Pero napaka-importante din kung ano bang klaseng similya ang ating po namang makukuha dyan. At anong barako po ba yan? Ay, yan ba'y anong kalidad Baka ng kape kanya? yan, di ba? Kaping barako, hindi. Hindi naman. Dinawin natin barakong baboy po ang pag-uusapan natin. Motility at libido po ang napakahalaga pala sa barako pagdating sa production. So, isa-isay na po natin mga kaibigan at kayo imbitado sa ating po namang page na pwede kayo mag-message. Sir Daryl? Opo, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/AttovyNanotech.
Yan po. Meron po kaming assign na tao para sumagot ka agad sa inyo, ora-orada. Naks, talaga naman Quick response, Yes, kumbaga. opo, for better service po. Tsaka para mas makatulong po kami ng ayos sa inyo. Correct. So, unahin na po natin mga kaibigan, kilalanin muna natin syempre yung mga bahagi po at mga detalye para sa produksyon, para matutunan natin yung papunta tayo sa motility at libido. Iyon. Syempre, yung semen. Opo, sabi nga po niya, ang semen ng barako ay merong kalipunan ng sperm cell at secretion galing sa reproductive tract. Ang tawag sa fluid portion ay seminal plasma. Ito ang nagdadala ng mga nagpoprotekta sa sperm cell. Meron ding gel ang semen ng barako. Yun. Nakikita nyo ba yan? Hindi na ho finger Parang ano links yan, parang yung butete, di ba? Hindi, di ba? Yung butete, yung sa frog, ganan, di ba? So, yan yung semen. Meron kung ano-anong nandidiyan. May seminal plasma na tinatawag yung fluid portion. Nako, matututo tayo talaga dito. Meron gel din pala ang semen ng barako. Protection. Oo. Pero, anong sukat yan? Ang liliit no? Oo, parang hindi mo naman makikita in ano lang yan, di ba? Sukat ng sperm ng barako. Ang normal sperm is about 45 that is about 0.0045 centimeter. To give you an idea, if you join the sperm cells in a chain, head to tail, you could fit around 220 sperm cells in 1 cm. Wow. 220 sa isang centimeter. Dami Ayan. Eto, may katanungan dito na lumalangoy ba ang sperm papuntang egg ng inahin? Ang sagot dito ay hindi po. Mahihirapan ng sperm na makarating dahil sa sobrang liit at ng dalawang horn ng inahin ay hanggang 1.5 meters pa ang haba. Malayo-layo Nag-aabot ang sperm at egg sa tulong na rin ng uterus contractions during the insemination. Kaya napakahalaga na makondisyon ng inahin sa oras na iyon. Kapag ang sperm ay nasa place of fertilization, dito na malaki ang papel ng sperm motility dahil yung buntot ng sperm ang tumutulong para makarating ng sperm ang itlog. Yun. Okay. Tura nung humahagok na inahin habang nag-inseminate. Yung parang nagko-contract. So, parang hinihila niya yan. So, nakakarating sa site, fertilization site. 1.5 meters. Oo. Mahaba yun. Ibig sabihin, malaking factor yung buntot ng sperm. Oo, para kumawag-kawag. Yes, parang gumagano ganun. Kahit malayo. May naalala lang ako. Dito, Sir Danny. May naalala lang ako, di ba merong movie na bago mabuo yung baby, di ba makikita yung mga sperm, di ba nag-uunan? Parang ganun yan. Oo. Para ma-imagination lang natin. Correct. Napaka-importante din, mga partners pala, yung contraction. So, may kumikibot-kibot yung loob. So, importante dyan na yung guilt o yung inahin ay nasa talagang kaganahan. Kondisyon. Kumbaga in heat. Yes. Para makatulong yon. Kaya pumapasok na naman dyan yung records. So, dapat sa observation ng nangangasiwa o nag-aalaga. So, dapat recorded kung kailan niya napansin na nagsisimula na maglandi yung ating inahin. Tama, timing, Ngayon, paano naman? Ilan ba yung nakakarating dyan? Naging successful? Sabi nga ni Miss Ana, nag-uunan yan. Oo. Okay. Ayan. How many sperm reach the fertilization site? Only a very, very small proportion of sperm reach the fertilization site. Far less than 1%. Konti? Konti lang. After the insemination, there is a rapid transport through the uterus and only about 10,000 sperm reach the sperm reservoir in the oviduct. The majority of the sperm are lost through reflux. Example, leakage out of the cervix and phagocytosis where the sow's body attacks foreign material. Yun. Maganda ipaliwanag muna natin yun. Di ba kapag nakastahan, minsan may lumalabas later on na yung pala yung sobra. At saka, natural naman kasi yun na pag may foreign body or entity or anumang bagay sa loob ng katawan. Yun ay itinutulak palabas nilalabas ng ating yes, tinatakbo yan. So, ganun na nangyayari. Ayun. So na siya. Ayun. When ovulation happens, sperms are slowly released from the reservoir towards the site of fertilization and less than 100 sperm are present where fertilization occurs.
Yan. Credit, ang reference Sa is internet. Brasso, and the physiological aspects of in vivo fertilization in pigs. 2003. Okay. Thank you po. Ayan. So, yun. Konti lang pala talaga. Oo. 1% sa Pero hindi dami. rin pala ganun. Although maraming, kasi pag nakakita mo naman, pagka yung normal na method, yung pag sumasampay yung barako, talaga ang dami talagang sinisikrit nun. Kaya may chance talaga, wag po kayong mangamba, baka mamaya iniisip nyo, uy, lumabas, baka hindi mag-take yung aking inahin. Oo. So, hindi po ganun yun. So, kung maganda rin po kondisyon ng inyong barako, mataas yung chance, dahil sa dami po nang pumasok sa kanya, may lalabas at lalabas pa rin po. Pero, yun nga, mataas pa rin chance mabuo yung mag-take yung ating inahin. Correct. Ngayon, Okay. para lang alam natin, Yan. Para lang alam natin, inaabot ng 5 linggo bago ang sperm cells ay matipon at 2 linggo pa uli bago ito magdaan sa epididymitis. Ang epididymis ay mahabang tube sa labas ng upper surface ng testes ng barako, kung saan dahang-dahang maglalakbay ang sperm habang nagmamature at nagkakaroon ng potential ability na makakapag-fertilize ng itlog. Ito rin ang pangunahing imbakan ni storage ng sperm. Kaya ang kinokolekta nating sperm halimbawa sa araw na ito ay 7 linggo pa sinimulang iproduce o tinipon sa loob ng katawan ng barako. napakatagal, Ang tagal. Pero importante rin dun po 5 yung weeks. maturity. Oo. So, yung sinasabi natin sa ibang namumimili ng, for example, si Milya lang, o gumagamit ng mga barako na, alamin po natin yung history ng barako, baka mamaya araw-araw nagamit. Yung maturity ng sperm hindi na-reach. Yes. So, Pero ito, kita mo, 7 linggo pala ang proseso bago makatipon. ng pool. Bago yan, para magamit mo. So, hindi pala ganun kabilis na makapagtipon ng gagamiting similya. Yan. So, yan po ay mga information at parang nakakapagdagdag sa atin ng kaalaman. Ayan. Oo. Yan. How long can the sperm survive inside the sow? First, good quality semen will survive within the sow reproductive tract for approximately 24 hours. So, number 2, eggs survive for about 12 hours. And then, at what age can young boars start to be collected? 1, puberty begin at 5 and a half, parang 551 eh. Sorry 5.5 months of age and sperm can be found in the ejaculate. So, 2, training can start once the boar are physiologically matured and produce an adequate quantity of good quality mature sperm that is 6 to 7 months of age. Ayan, malinaw yan. Kailangan din pala may practice. Yes. Ibig sabihin, yung number 2 yun, yung collected. Dapat, yung puberty begins at 5.5. Ibig sabihin na, dapat doon, pwede mo na siyang kolektahin pwede nang i-train. Oo, kuhanan ng sperms. Wag naman sobrang aga. Yes. Kasi may effect din yun. At saka yung palang, semen, tumatagal ng 24 hours. Yung egg naman, 12 lang. Oh, Kalahati yun. lang, Kalahati lang. Lipas, Kalahating araw. So, yan po, additional information. Ngunit, paano kilalanin? Ayan, andyan na tayo doon sa anong itsura ng normal at yan. abnormal na Oo, Ano tawag yan. doon? Medyo Similya. interesting yan. Sige, pag-aralan po natin, ha? Paano kilalanin ang normal na itsura ng semen ng barako? Una dyan yung may ulo at buntot at ang mga buong sperm cell ay nababalutan ng membrane. Number 2, ang ulo ay meron genetic information or chromosomes. Ay, napakalaga. Nandun pala sa ulo nila yung Ulo pala yun, no? chromosomes. At sa taas naman ng ulo ay may acrosome. Ang acrosome ay isang manipis na supot na naglalaman ng enzyme na siyang nakakatulong para sa sperm na makapenetrate sa itlog Sa panahon ng fertilization process. Ayan. Ayan, ang buntot naman ay binubuo ng leeg, gitna, principal at dulo. At sa middle piece ay naroon ang mitochondria na nagbibigay ng enerhiya na kailangan para sa sperm Ayan. motility. Tandaan natin, yung una, ulo. Ibig sabihin, may supot. Mhm. Di ba? May gitna. Cover. Yung cover.
Tapos, May membrane ano pa yung pa dyan, membrane? Yung nasa gitna, yun yung pinakamalaga, yung mitochondria. Kasi siya yung nagbibigay ng energy para kailangan doon sa sperm motility. Yan. Oo. So, nandun yung mahalagang parte. Ayan. So, yan po ay atin namang kikilalanin naman ngayon. Yun. Yung abnormal. Yan. Halimbawa, Sa ulo, maliit o sobrang laki o abnormal ang hugis. Ayan. Sa buntot, 2 buntot, baluktot, nakarol yung buntot. Yan. Pag nakarolyo, abnormal. Okay. Acrosome, hindi kumpleto o wala sa normal na itsura. Ayan. Sa panahon ng sperm production, nabubuo ang tinatawag na cytoplasma droplet na karaniwang nawawala kapag nag-mature na ang sperm. Pero minsan ay nandoon pa rin ang droplet at pwedeng ito ay proximal or distal, depende kung gaano kalapit o gaano kalayo sa ulo ng sperm. May question ako dyan. Yes. Yun. Di ba, pag nagko-collect ng yung may nag-AAI, na nakikita nila kaya siguro yung abnormality na to. Or kaya, minsan hindi natin talaga lahat siya masiselect, di ba? May possibility kayang sumama to doon sa mga nabibili nating similya. Kung yung bibilan natin sa aking pananaw lang, ay hindi talaga nagsusuri ng mga kinuhang similya sa barako. Hindi nila dinadaan sa microscope at saka pinipilian ng gusto, no? Talagang may posibilidad na walang integridad yung kinunan mo. Kung ano lang, basta nakuha na ng similya, inilagay sa pakete, biniyahe, binigay sa inyo, binili, wala na. Pero kailan siya sa atin? So, ibig sabihin, yan yung possible na hindi nabubuntis yung ating mga inahin. Possible yan. Hindi porket binigyan o nakabili kang similya, good na. Yes. So, may abnormal po pala na hindi makakabuntis. Ito po yung mga litrato nung binanggit kanina ng mga diferensya. So, yung una, ito po yung normal sperm. Oo. Yung sa pangalawa ay yung medyo tanggal yung acrosome, yung nasa taas niya. Nasa taas niya, yung parang corona. Yun. Yes. Kasi naandyan yung genetic material. Yung chromosome. Ito po yung isa, yung coiled tail. Nakabilot, parang nagbibilot ka ng kuryente, kawad ng kuryente, no? And clamping, of course, pag ganyan, kala mo siya buhol-buhol dyan, ay hindi po siya pwede. Abnormal siya. Okay. Acrosome lifting, dun sa kabilang side, ma'am. Yes, acrosome lifting. Yan, may mga po sila, may mga sinasabing itsura ng, ito, fair na siya, hindi na pwede, no? Medyo maliit yung Sinit nyo naman po dito, ito yung normal. Normal size. wala sa... Elongated naman. Medyo pahaba. Distal droplet. So, oo nga, merong gano'n. Yan po yung itsura ng similya ng barako kapag inilagay mo sinilip mo sa microscope. So, yung mga nakakaalam niyan, yung nagkuha ng similya sa at may microscope. Mas maging mapusisi yung mga namimili yung bumibili na ng similya, yung ginagamit for artificial insemination. Alamin nyo rin po kung kailan in-extract yung sample, yung sperm mismo. Kasi meron pong, katulad kanina, yung sinabi natin, may expiration din yan. Yes. So, mas fresh, mas maganda syempre. Okay. So, kailan po nangyayari ang abnormalities? Yan, meron po tayong mga nakuhang mga impormasyon mula sa ating mga experts. Okay. Nangyayari ang ganitong mga abnormalities habang nasa spermatogenesis process. Ito ay habang nagtitipon-tipon ng sperm sa testis. Okay. Sa pangalawa, sa panahon na nagdadaan ang sperm sa epididymis. Okay. Yung iba ay sa panahon mismo o pagkatapos ng ejaculation o paglalabas dahil naman ito sa maling sperm handling or storage. Kapag mataas ang lagnat ng barako, syempre. Isa pa, kapag nagkaroon ng pagbabago sa temperature, pH o osmotic pressures sa panahon ng semen dilution process, dyan din may abnormality. Yung sa yan, AI. So talaga may value yung temperature, yung panahon. Yes. Kasi sa gana, sa quality. So, observe din natin yung kalusugan din ng ating alaga. Okay. Ulitin natin motility. Ano ang sabihin ng motility? Yung buhay na similya. Yon.
So, hindi ho basta semilya, kundi dapat buhay, Buhay. aktibo, malusog. Yan ang pinag-uusapan pa lang natin ngayon. Wala pa po tayo sa libido. Yan. So, okay. Ano ang koneksyon naman ng sperm sa sperm motility sa fertility? Any idea? Ano ang koneksyon ng motility sa fertility? Siyempre, Simple lang. Oo. Siyempre, mas may mamubuo tayo, mas marami tayong biik na mapuproduce pagka mataas yung motility. At the same time, magandang mag-fertilize yung eggs ng inahin. Yes. At saka kung marami tayong mapuproduce na sperm, yung mas mabilis makaka-penetrate doon sa mismong reproductive Fertilization tract site, ng inahin. Kumbaga, more Correct. chance of winning. Oo, yes. Correct, O, diba? Oo, tama yun. So, may recent study lang po dito. Ayan, a recent study that evaluated and inseminated split ejaculate shortly, 24 hours after collection, suggests that parowing rates and litter size will decrease when initial semen motility is recorded and used at levels below 62.5%. Note, semen motility decreases during storage. The minimum motility reached during initial evaluation of semen that at the bore Stud should be higher than 60%, and many studs have established a motility cut-off level between 70 to 80%. So, konektado yun. Dapat mataas sa 60. Hanggat mare, 70. Yes. Para daw yung nakaka-apekto kasi sa litter size, yung dami ng ianak. Oo. Tama. Yes. So, yun. Talaga malaking factor talaga yung motility sa ating mga barako. So, yun nga po, double check po natin lahat yung kung kailan reduce yung semen, kailan madi-deliver sa inyo. Kasi normally, yung mga yung pinapapadala po. So, tatimingan nyo po yan kung kailan po mag-hit yung inyong alaga. Doon kayo magre-require sa mga producers ng mga semen kung kailan papadeliver sa inyo para fresh batch po to. O kasi yung iba AI talaga napakahirap na kung yung sa barako na mismo mahirap ma-determine. Di lalo na kung hindi mo kakilala yung Yes. Ang maganda lang dyan kasi marami tayong courier services overnight na papadala. So kung sinasabi nila maganda yung quality ng sperm within the next 24 hours upon ejaculating, so mas mapapakinabangan nyo, mas mataas yung motility pa rin. maganda sana kung yung mga ginagawa sa probinsya ay ginagawa sa ibang lugar. Yung halimbawa ay hindi nabuntis di ulit. Walang bayad yun. Oo, wala. Pero halimbawa, hindi subok na ho namin yan. Sana walang ganon. Hindi na ho namin pwedeng ulitin padala yan. Lugi na ho kami sa padala. So, dapat talaga may integridad yung kukuhanan nyo para mabuting kausap. Sure na quality yung similya na ibibigay. Tama May yun. mga reviews Kung sa online o kaya sa Facebook kayo bumibili, may mga reviews naman dyan. Mababasa nyo naman po. Pero basahin nyo syempre, hindi lang dahil tinaasan yung rating, doon na kayo agad. Basahin nyo po. Yan. Okay? Ayan, para sa mga gumagamit ng artificial insemination, ayon po sa ibang nagpapadala ng similya ng barako para magamit sa AI, ilayo ang mga similya sa sikat ng araw. UV light present in sunlight can damage and kill the sperm. That is why it is so important to transport the semen inside a box. Yun, panatilihin hanggat maaari ang semen sa ideal temperature na 17 degrees Celsius. If the semen is stored at higher temperatures, let's say above 20 degrees Celsius, the sperm are not inhibited enough. Therefore, they use their nutrients and energy. Kaya iikli ang shelf life bukod pa sa panganib ng bacterial growth. Ayun. Kung below 15 degrees Celsius naman, madadamage naman ang membranes na nagpoprotekta sa sperm, kasama na pati ang acrosome. Ayun. Sobrang lamig. Nakakapatay pala, no? Oo. Pag sobrang lamig, mamamatay din. Sobrang init. Sobrang init. So, tamang temperature lang ang kailangan. Paano yung hindi nakakaalam? Kaya po itong ating Farmer's Talk ay nandito para po nagbibigay sa inyo ng dagdag na kaalaman. Yes. So, remind natin 17 degrees Celsius ang ideal temperature ng ating similya just in case pinadala po sa atin. Oo. Okay po. At saka yung nutrition, papasok na po dyan kasi alam nyo, ang similya merong membrane. Siyempre, cell yan Oo. Okay. Siyempre, meron ding mitochondria. Okay? Na siyang nagpapagana sa kabuuan niya. Yes. Ngayon, ang nutrition, napakahalaga po para sa motility.
motility pa lang ng similya ng barako. Ano ba ang dapat gawin natin dyan, Miss Animal Nutrition? Yes. Kung puproduce tayo ng barako o gagawin nating barako, kailangan talaga, yung katulad ng pag-aalaga natin sa inahin, kung ano yung tamang nutrition na ibinibigay, dapat sa barako ganun din. So, kung titingnan natin yung protein content na kailangan ng i-intake ng barako, kailangan po, ang protein ang ibibigay natin dyan, nasa range po ng 16% to 16.9. Mas mataas sa protein requirement ng mga inahin. So, syempre, ang mga barako kasi, ang inahin naman pag sinasampahan, nakaupo lang yan, di ba? Eh, syempre, mas kukuha ng effort ang barako. So, kailangan ng energy. Siya nagtatrabaho. Ang protein naman po na sinasabi natin, para mas madali o makaproduce sila ng mas maraming similya o matured na semen. Para pag ang barako, pag nasa time na ng in-heat niya, mas makakapaglabas siya ng maraming similya. Yun. So, importante yun. Yes. Tapos, ito po, tatandaan nyo, konektado rin to sa nutrition. The loss of Bohr sperm motility that occurs during hypothermic liquid preservation may be connected with alteration of the plasma membrane, stability and disorder of the mitochondrial transmembrane potential and reductive capability. Ayan. Kasi kapag may technology tayo, yung mitochondria ang tinatrabaho niya. Yes, oo. Sabi nga, di ba, nasa mitochondria para mas maganda yung motility ng similya. Hindi yung kala mo nangihina. Kasi pag mahina ang similya, edi halos hindi na makagula pa yan. Yun, oo. So, isipin nyo, mama, kahit maganda mag-contract ang inahin, 1.5 meters pa rin tatabi ng sperm. Di ba dalawa yun, horn? Yes, oo. Pero kung hindi tayo nag-farmer stock, di natin pare-pareho alam yan. Yes, oo. Kung may questions po kayo, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page, Sir Daryl. Pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page. Kaya nga po nang sabi ko kanina, it's www.facebook.com/atobinanotech. Tsaka po kung nanonood po kayo ng live videos namin ngayon, ng live broadcast, pwede po kayo mag-comment. I-comment nyo po yung mga tanong nyo, sasagutin po namin kagad yan. Iyon. Okay. Pag ano po, baka pwede rin siya tumawag na ma'am. Yes. Saan tayo pwede tawagan? Yes po, pwede po kayo tumawag sa 0917-540-8887, 0917-875-4262, sa Smart po, 0939-917-2858, or sa landline 842-3003. Okay. Nandito na tayo sa pagsukat ng motility. Yun. Ano nga ba sinusukat yan? Ruler siguro. Ayan, paano sinusukat ang motility? Semen sample analysis for motility is highly valued as a measure for identifying samples of poor quality. The measure of motility, while not highly related to farrowing rate and litter size, must be greater than 70% to reach acceptable fertility limits. Most doses of semen are adjusted in sperm cell numbers for non-motile cells. To measure motility, the following procedures are used for semen samples. Dilute in extender, warm at 37 degrees Celsius for 5 to 10 minutes and place on a warmed microscope slide and add a cover slip. Ang hirap palang sukatin no? Dapat may microscope ka. Yes. Evaluate sample at low 100 times or high or greater than 200 times magnification for measures of motility on a 0 to 100% basis. And at low magnification, samples are often graded as good or poor, or some percentages assigned by subjective viewing. At high magnification, count 10 cells, motile and non-motile cells in a defined field. This process is repeated in new microscope fields 5 to 10 times to get an estimate that is more precise. The CISA machine also measures motility as well and is highly accurate and fast in tracking each sperm cell. Specified procedures are followed for each machine. Wow, marami palang kailangan. Oo, buti na lang may nagpo-produce talaga ng quality na sperm ng mga nagbibigay AI, no? Yes. Hindi tayo gagawa. Napakahirap. Madugong proseso. Madugo, oo. So, yan po ang paraan na pinagdadaanan, lalo na kung AI po yan, kasi manggagaling yan doon sa
supplier na idadaan pa sa microscope ang mga ganyang bagay. Pero kung yan naman ay barako doon sa inyong baryo, wala na. Basta tawagin mo na lang siya, sampa. Oo. Kasi hindi na natin alam kung anong quality nung similya ng barakong yun, di ba? Trial and error. Yes. Pero Okay? yun nga, kung wala nga tayong basis na mapagkukunan ng mga artificial inseminated semens, so talagang magde-depend tayo sa barako sa kapitbahay o sa mga tiga sa lugar natin. Yun po yung katulad na sinabi, mga 7 weeks po abangan natin after nung last na ginamit yung barako, bilang tayo ng 7 weeks bago natin pasampahan yung atin para mas pataas yung motility. Yes. So, nutrition, ha? Huwag kalimutan. Ngayon po, libido naman tayo ngayon. Ito ngayon po ang sa libido. Ano ang libido sa mga barakong baboy at gaano ito kahalaga sa produksyon? Yan, tanungin natin ang ating mga kasama. Ano ba ang libido? Yan, libido, Gana sa pagsampa. yan, gana sa pagsampa. Or ito yung sexual desire. Desire. Earn. Yung nga yung sinasabi sa medyo malalim-lim yung mga orgasm. Yan. Yes. So, Ibang yung terminology. gana nila na sumampa, yung kagustuhan. Kailangan ng appetizer yan gusto para nila. magkaroon ng Kasi kahit gana. gaano Correct. kaganda yung motility ng ating alaga, kahit gaano kaganda yung panahon na pinagpahinga natin yung ating barako, pag walang gana to sumampa, ay Wala din. Wala. Hindi mag-work. Kumbaga dapat merong din may gigil dapat. Pero yung iba tip lang ang ginagawa po kasi lalo na doon sa, kumbaga may nagdadalaga, so may nagbibinata yung 5.5 months. Yes. Inilalayo ng koral sa mga babae. Na pag time na nag-heat siya, pinapaamoy, may gigil yun Ganun yun? Oo. So yun. Di ba nung nakaraan nga sa ating kontrayon, sabi natin na napakahalaga nung nakikita at naaamoy Oo. ng aktual. Yes. Oo, ng barako. Nung barako yun. Nakakadagdag. Talagang pananabik pananabik. Di ba minsan, Sabi nga nila, para daw maiwasan na mawala ang libido o gana sa pagkasta ng barako, dapat makakasta ito ng 1 o 2 beses sa loob ng 1 linggo. Yun. O kaya yun yung ginagawa nila for exposure. Oh, di ba minsan sa kulungan lalakad-lakad yung barako. Nakabukas lahat ng nakabukas. Tapos mamimili siya ngayon. Practice. Parang ni Ariana Grande. Thank you. Next. Tapos yung mga medyo mababa ang libido daw, yung mga maiden bore. Sabi yung bago-bago. Oo, yun yung mga medyo Kulang bata pa sa pa. experience. Pinatilyo pa. Bata pa. Pero dapat, yun dapat, wag na natin masyadong kaagad i-expose o pakakasahan kaagad. Kasi, yung batang barako, pag in-expose mo sa ganun, mas mawawala yung quality ng similya nila. Ayun. At saka, ano ba ang puberty age niyan? 7.5 to 8 months. Yung puberty, nasa-start po mga 5.5. But Pero yung but yung maturity, yes. yun, tama po yung sinabi ni Shana, Yes. 7 to 8. Pero yung iba, yung ginagawa nila, pag sinasanay nila yung barako, 1 beses sa loob ng 1 linggo. Sana. Oo, yan. Pero sasabi rin nila na yung sa adult boars, hindi naman pwedeng ma-overuse naman sila. Oo. Hindi porket mature daw. Kumbaga, Kawawa naman yung mga barako. Kumbaga, ang makukuha natin doon, tubig na lang. Oo, yun totoo yun, tubig Walang na lang. quality semen. Oo, yes. Wala. So, importante yung libido para talagang makapagpalabas ng magandang similya. Yun. Oo. Tandaan, magpalabas na Kung dapat ang inahin ay inhit, nasa katindihan, ika nga. Yung barako din, dapat ganun. Pareho, sabay. Para match, di ba? Eto, bigyan namin kayo ng konting definition. Yan, libido. Sexual motivation, sometimes referred to as sexual drive o gana na sumampa sa inahin. Yes. Yun. Klarong-klaro naman po siguro yan. Sexual drive. Yan. Okay. Isa pa. Ito naman po, research indicates that top quality rations will lead to improved
libido and sperm. Yes. Si Miss Ana po ang nagpapaliwanag niyan kanina. Ano yun? Ration. Yung quality ration. Wala tuloy ako. Yun, yung quality ration, yung magandang nutrisyon. Yung magandang nutrition, yung sinasabi natin kanina, na bago pa lang yung barako or gagawin mong barako, sa simula pa lang, bibigyan na natin ng magandang nutrition. So, yung sinabi natin na kailangan wag na natin patatabain yung magiging barako. Ayun, yung kasi tatanong ko sana. Meron din mahirapan. bang ideal weight sila at saka yung feeding management, paano ba yun? Ayun, sa research kasi wala silang definite na timbang ng barako. Pero depende po 'yan dan sa lahi. Pero ang mas tinututukan dito yung maturity kung ilang buwan. Ayun. Oo. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga, yung edad. Pero ma'am, anong advisable na volume ng pagkain sa ating barako on a daily basis? Kailangan lang pakainin niya ng 2.5 to 2.8. Pinakamataas na yung 2.8 kilos. Oh, A day. A day yan. A day po yun. Opo. Para fit lang, no? Oo. Siyempre, yung mga katulad Magaan yung mga dapat. katawan na ganito. O, diba? Barako. Barakong dating Yan. Tsaka madagdag ko rin sa nutrition kasi according din sa research, yung excess feeding ng carbohydrates over a long period of time, magkakaroon ng decrease sa libido ng boar. Yes. Tsaka pagka naman Pag reduce sa tao, kanin ng kanin eh. Oo. sobrang carbs, tapos kapag mababa naman yung protein, ayun nga kagaya na mention ni Miss Ana kanina, ayun parang nagkakaroon ng reduction sa semen production. Oo. At diba makikita natin yung mga ibabang lahi, makikita mo yung kanilang pigi, Oo. mamasel, diba yung lalo yung mga durok, Protein na yun. o diba, mga muscle, mga ganong katawan dapat. Hindi yung mga fattening na medyo makikita mo yung belly, medyo Sumasayad na sa sumasayad na. Yun. Hindi mo pag pinasampa mo sinasabi. yun, di Oo, sila saka belly lang. kawawa din yung mga pag nasa natural mating tayo, kawawa yung inahin. Sasampa sa yung ganong kalaki. Laki-laki. Oo, Tsaka magkakaroon ng pila yung mga inahin. Okay po. Okay, ma'am. Gawin mo. Yes. Hindi mahalaga din sa barako yung tubig talaga. Yes. Oo. Oo naman. Oxygen eh. Ayun nga, Oo. tsaka additional factor din na para ma-decrease yung libido is yung climatic stress or yung sa summer heat. Ganon. Yes. Kasi yung mga hot and humid na weather nakaka-apekto sa kanila. Oo. Rewind lang po namin hindi po solusyon yung binubuhusan po ng balde ng tubig ng baboy sa Yes. ganitong panahon na tag-init. Yes. Kakaroon po thermal shock, baka magkasakit yan, yung pneumonia dyan, papasok po yun. Opo. Yes. Hindi po ganun, painumin nyo lang po ng painumin ng tubig. Yan lang po yan. Ayun, sabi nga sa research yung levels ng androgen nila ay bumababa. Tsaka nagkakaroon ng rejected ejaculates kapag tag-init. So, nagkakaroon sila ng climatic stress. So, kapag Yes. naranasan daw nila yun, 6 to 7 weeks daw bago bumalik ang fertility ng barako. Okay. Yung pala may cycle din pala Yes. sila. Hindi katulad lang ng inahin, di ba? May mga estrous cycle na ito. Yung barako meron din po. Kaya kung gusto nilang magnegosyo na puro barako ang alagaan nyo, tapos ang maging kabuhayan nyo yes, AI, o nagpapadala through yung AI, maganda hong mag-maintain kayo ng malusog na barako na maganda o regulated yung pagpapakain. Pero sana rin, yung mga gusto mag-develop ng business na artificial insemination, i-review nyo rin po yung mga sperm samples na nakukuha nyo para yung quality na ipapadala nyo mas magaganda. Kasi pag yan maganda, sigurado uulit at uulit po bibilisan nyo yan. Tama yun. Ayun po, ano ang may tutulong naman ng teknolohiya sa mga ganitong modern generation para mas lalong ma-improve yung ating production sa tulong ng ating mga barako na inaalagaan? Okay, ma'am? Ayan, sa technology kasi, di ba, nagbibigay tayo ng feeds kasi more on utilization. Opo. Yung atuwi. So, nagpapakain tayo, mas na-utilize yung pagkain. And then, ang tinatarget kasi may mitochondria tayong tinatawag, yung mga part ng similya. So, tinatarget yung mitochondria. So, pag nag-take na po ng atuwi yan, syempre, neurons, mga electrons ang ginagawa nan. So, mas mapapabilis yung motility o mapapaproduce ng maraming similya yung isang barako. Ganon. Very healthy. Oh, yes. Baka ilang beses pa siyang makakasampa sa isang araw. Oo. Yung isa pa pong point doon, ma'am, kailangan natin consider yung immune system. So, prevention sa sakit-sakit ng mga ating alaga. Kasi pagka dumanas ng
medyo mabigat-bigat na sakit yung ating alagang baboy, baka hindi rin siya mag-produce ng magandang sperm o yung motility nga bababa rin. Oo, ayan. Yun. Okay. Yung 1:5, pwede doon, ano? Yes, oo. Actually, di ba, meron tayong isang, inahin naman yon ang ginagamit niya 1:5. Yun. Pero pwede ma'am. Yung sa mga viewers po namin, ang 1:5 po, pwede po sa ating mga fatteners, sa ating inahin, tsaka sa mga barako. Sa lahat pwede. Yes. Ayan. So, kailangan lang po natin pag-isipan kung anong lilinyahin natin. Yes. Sa inahin ba, barako ba, or pareho. Kasi minsan nag-aalan kang magpa-AI hindi mo kabisado. Oo. So, mag-maintain ka ng isang barako. At saka yung ating mga ibang user dyan sa parting Batangas, ginagamit nila yung atobi sa barako lang kasi nakita nila, pag using atobi sa mga barako, ang laki ng halos 90% yung liter size, yung livability, at saka 100% daw na siguradong buntis yung mga inahin. Oo. Yun. At may iwasan din yung genetic defect. Yes, oo. Sabi po kasi pag gumagamit daw po ng technology yung barako, kasi magkaiba po yung semen tsaka yung sperm. Yung semen po, yung kabuuan ng liquid na Napapalabas. Oo. Yung sperm count po, yun po yung dami ng sperm cell na nandun sa loob ng semen. Yes. Ayun. Pag daw po gumagamit ng technology, mas madami daw po yung sperm count nila. Yun. Kasi kadalasan dadagdagan. po, yes, so kadalasan po kasi Puro tubig lang eh. Puro tubig lang, puro tubig lang. Lalo't pagka yung madalas nilang nagagamit. Oo. Yan. Oo. Pag Tama may yan. technology po tayo, mas marami po yung sperm count nila. Pero merong user na kahit every week na ginagamit yung barako, walang problema. Mas mas madali silang yung libido nila mas mataas. So, yun ho, kung meron kayo nais na itanong, pagdating sa problema ninyo sa mga barako o sa pagpapaanak sa inahin, connect-connecta naman ho yan Pwede kayong mag-message ngayon. Speaking po of tanong, ito po si Mr. Ariel Palarca. Good afternoon po, Team Atobi. Ask ko lang po kung meron din bang mga sex drive drugs na binibigay for boars like sa tao. Example po yung Robust or Pharmaton. O hindi, totoo po yan, sir. May mga company na nag-inject sila na meron. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan, pero nag-i-inject sila. Meron. Prostaglandin. Oo, yes. Oo, pinagagamit yata yun. Kanya-kanyang brand yan, pero tama yung pinaka-generic niya is, yes. Yun. Yun na. Kasi meron. Minsan nagkaka-problema rin tayo dahil minsan yung nabibili nating barako kung bumili tayo, hindi natin alam kung meron siyang hereditary paano yan? Namamana kasi yan namana na diferensya niya. Or sabi nga may problema mismo sa testicle. So, ang technology po nakakatulong para sa lahat ng yan. Ma-repair po at maisaayos ang sperm count, ang libido mapataas, ang motility mas magiging maganda. Siyempre, kung ikukumpara po natin sa tao, kumbaga yung pag meron kang nararamdaman na na hindi maganda sa katawan mo, siyempre kahit kung sa mga asawa natin, kahit anong gawin nila, siyempre parang matamlay kita. Kung gumagamit tayo ng technology, nagsa-self-regenerate, mas nakakondisyon yung katawan. Oo, yes. Salamat, Sir Ariel, sa question. Thank you, sir. Kumbaga, mataas, higher, hyper. Hyper ang ating mga barako. Kala ko, hyper acidity. Parang si Idol lang. Parang splash. Yung utility is parang splash. Diba? Bilis. Mobility. Mobility. Yan na naman kasi. Mobility kasi. O yan. Sige. Kamusta po kayo? Iyon. Ayan. Libre po yan. Okay. Maraming tayo natutunan ngayon tungkol sa motility at libido ng barako. Importante nutrisyon. Huwag niyong gugutumin or walang masyadong mababang kalidad ng pagkain. Importante ho ang barako, So, may isa pa rin pong tanong dito si RW Frando Farm. Ilang years daw po ba magagamit ang isang barako? Depende sa breed din Kasi kung ang
Pangit naman pag sobrang matanda na. So, sorry. Yung mga may age, kumbaga. Oo. Hanggat Nakapagbigay ng magandang similya. Hindi naman sila makapagbigay. Pero approximate, Nakikita nyo naman kung malakas yung barako nyo. Oo, talagang macho pa rin. Ang gilas Kasi niya. pag sa inahin kasi, di ba mga 8 to 9 parities. So, sa isang taon, 2 beses sila nag-anak, di ba? So, kung ano yan, 5 years. mga 2, 12 years. so mga 7 to 8 years. Tama, yeah, di ba? So, yung barako natin, approximate ba pagpapalagay natin mga ganun din? Mga ganun din po. Para balance lang. Yan. Okay. Wawa naman isang tanda na. sorry. Basta yung hindi na maganda yung quality ng similya, pwede na natin yan i-call. Makikita naman. Makikita naman yan. Papakastahan mo eh. Sa record. Yung record. Record. Yung meter size. Makikita nila doon. Any additional input about the libido? At tayo po yung usad naman sa susunod nating segment. Okay. Thank you so much po. Narito na tayo sa ating segment na Siksik. Saliksik. Isa pa nga. Isa pa. Okay. narito na po ang ating segment. Siksik. Saliksik. Ayan na. Okay. Kulang kayo sa libido. Yes, kulang kayo sa energy. Kailangan natin na atobi. Palakas ng immune. Okay, ang tampok po natin ngayon mga kaibigan ay mustasa. Ayan, yan ang ating sasaliksikin Taas ngayon. ang kamay na Masarap mga yan. kumakain ng mustasa. Yan. Paborito ko yan. Okay. So, yan. Mustasa, in English term, is mustard greens. Mas familiar sa term na mustard. Bakit yung mustard na ginagano natin, dilaw? Oo nga, bakit Ginagawang nga? deep. Pero ibang klase yata yun eh. Ibang klase yun. Ayan. Kulay dilaw ang kulay doon. Ayan, from its scientific name na Brassica juncea, ang mustasa or mustard ay widely grown sa Asia, North Africa, Europe, at saka ilang parts sa Amerika. Ayan, tinagurian itong superfood dahil sa kanyang high nutritional content. Yes. Ating malunggay, di ba? Super. Tsaka syempre pinoprotektahan nito yung katawan natin sa mga iba't ibang sakit. Yan, una dyan is it's rich in antioxidants. Yes. So yung mustasa ay nagko-contain ng vitamin C at vitamin A, which is nagpo-provide ng antioxidants sa katawan natin. So yun nga, kasi as we all know, yung mga free radicals na nagda-damage sa cells ng katawan natin na in later on na nagre-result sa mga sakit na cancer. Ayan, yun yung bali kapag nagre-regular tayo kumakain ng mustasa, mapaprotektahan tayo sa mga sakit na to. Yan, tsaka diabetes. Sa dami ng dinidiscuss dito, siksik sa liksik, pag yan hindi pa tayo naging healthy. Oh, yan, oo. Ayan. And fit, ha? Oo. Bukod Kagaya sa po namin ni Sir Dave. Yeah. Yes. Hindi na po question yan, Sir Darren. Di ba nga, mga barako, di ba? Ito pala si Miss Ana. Oo, di ba? Okay. Hindi sa barako, ha? Sa Sa health oo, yan. Young and Ayan. doping pa. Bukod sa antioxidants, tumutulong din ang mustasa sa pag-detox. Kasi over time, yung katawan natin nag-accumulate ng mga toxins. Yes. So, nakukuha natin sa mga pagkain kinakain natin or sa mga environmental factors. So, ayan, kapag yun nga, mustasa, nakakain tayo nito, mas mapoprotektahan yung immune system natin. And then, yun, mas mapapababa nito yung cholesterol. Kasi cholesterol management. Nakapagpababa pala nun, Bumubuski na po kami sa ibang tatamaan, pero totoo po yun. Mas maganda, high energy po kasi yan, so mas madali ma-burn din. Yes. At same din dun sa mga previous na na-discuss natin dahil ito rin is rich in fiber. At saka, yun nga. Pa-diet. Pang-diet, pwede. Pang-diet. Siyempre, mas nare-regulate yung metabolism natin. And then, ito, isang na-discover natin dito, ma-discover natin dito, is yung mustasa ay makakatulong pala sa pag-treat ng psoriasis. Oh! Yung Ayan, yung chronic skin disorder, Yung namumuting balat niya na parang nagda-dry skin. nagda-dry skin tapos namamalat. namamalat. Okay. Nagpe-flake. Kakain na lang kakain. Ayun. Papahid ba? Kakahid or papahid, kakainin ba or papahid? Kakain yun sa dahon. Kakainin. Yes, kakainin. And then, isa pa rin nakakagamot dito sa menopause. Oy! Mhm. Babalik.
Ano yun? Para pampataas ng ano yan. Ano yung babalik ba? Hindi kasi di ba sa menopause, often ang naapektuhan nito yung bone density ng katawan natin. Yes. Oo, kasi may So maganda rin siya sa calcium. Kaya ako nakakabalik Sa calcium. Sige nga. Kasi usually pag yun nga nagme-menopause na isang tao, bumababa na yung humihina na yung mga buto-buto. Sa buto. Sa buto, ibig sabihin. At saka yun, mataas yung calcium. according sa research nga, 45% ng women ng mga kababaihan ang naapektuhan nito. Ayun. So, ayan. So, ang mustasa kasi is rich in calcium, magnesium, and vitamin K. So, ito yung nagpoprotekta sa mga sakit na osteoarthritis, tsaka osteoporosis. Talaga sa buto. Talaga sa buto siya. Miss Bing, yes? Kaya mo yan. Darating din tayo dyan. Joke lang. Ayan. At saka nakakatulong din doon sa mga respiratory disorders ang mustasa kasi nakakatulong to na mag-decongest ng mga nasal pathway. So pag may mga viral infections tayo, mas mapoprotektahan tayo ang katawan natin. So yun ang karamihan sa mga nutritional benefits na makukuha natin. Yan lang po. Yes. Ay, teka, may additional tayo dyan. Alam mo daw, ang mustasa mahusay para sa balat at buhok. Ano, ipampapaypay mo sa Hindi, buhok? syempre kakainin mo. Kakainin pa rin. Kakainin yan. Kung regular kang nilalagay mo sa diet mo, once a week, thrice a week, so nakakapag-enhance, nakakaganda na. Kasi ako lagi akong bumustasa. Parang kasi ako maganda ako, lagi ako nagbumustasa. Kasi balat, diba nga nakakagaling doon sa mga psoriasis. Oh, yes. Ay, nakakaganda ng balat. Yun naman. Kaya pala flawless. And Swing! Kaya ko yan. Pero so far, lahat ng mga dinidiscuss natin sa siksik sa liksik, panay super vegetables. Yes. Super. Benefits na Super. Super talaga. Merong beautification, health, maintenance, so yan. But how can you do that kung wala kang masyadong tanim sa paligid mo? Mahal na mustasa ngayon. Nako, mahirap yan. Actually, may iba ma'am, wala na nga tanim, so bibili. Ang problema, yung mismo yung nagtanim ng binibili mo, ayaw kainin niya yung sarili ng product. So, kung gusto niyo po kumain ng safe, healthy, at sigurado po talaga kayo, magtanim na lang po kayo. It's a matter of under 35 days, meron na po kayong sariling ani. Oh, yan. Hindi lang po yung mga tinutulungan. Buto lang naman no? Yes, Buto lang. Ayan. Mamaya discuss natin paano tanim yan. Okay? Paano naman? Siguro pwede na muna i-discuss kasi tapos na series. unless may mga additional pa kayo. Hindi, kasi yung mustasa, parang pechay po yan. Yes. So, simple lang itanim yan, parang ano lang, kailangan medyo loose yung soil natin. So, kung ano yung ordinaryong soil na makikita lang po natin sa garden natin, medyo, pag medyo malapot po, haluan natin ng konting ipa tsaka konting buhangin. Kung may konti kayong compost na pataba, pwede nyo rin gamitin. Hindi po maselan sa fertilization ng mustasa. So, ang depth po nito, sinisimulan po natin ito sa buto. Pero maganda pag yung buto natin, binabad natin ng 24 hours sa Atobi, sa technology. Baka naman tumubo na yun. 24 hours. Mas mabilis-bilis siyang magre-react sa mag-germinate. Mabilis siya mag-germinate. Mas maganda rin siya mag-absorb ng nutrients coming from the soil. So, nilulubog lang po natin to ng 1/2 inch sa lupa. Tapos tatakpan lang po natin. Tapos drizzle lang po. Huwag po na masyadong dilig kasi baka mamaya lumapot masyado yung lupa. Mahirapan po mag-sprout yung ating mustasa. Ang clearance po niyan, mag-keep po tayo. Sinasabi kasi diba 3 inches. Tapos papadagdagan na another 2 inches. So 5 inches yung gap. Maganda po kung sa bahay-bahay na lang po tayo. Pwede po tayo sa yung mga recyclable plastic bottles o kung may seed bed kayo, yung gap po natin mga between 5 inches po apart. Tapos ang alternation ng pagtatanim to para dire-diretso po kayong may mustasa, every 3 weeks nagdagdag po kayo ng seedlings. Okay. Para tuloy-tuloy. Kasi in 35 or 30 to 35 days, maka-harvest yun na po yan. Yan, makakasigurado kayo na yung tinanim nyo fresh. Siyempre, hindi naman kayo maglalagay ng kung ano-ano. At alam nyo ng fresh, sigurado pa kayo sa treatments na binigay nila doon sa alaga. Sa ating mga tanim. Using the technology, mas masisiguro natin. Alam nyo, mas maganda kung meron kayong maliit na gunting o pag ready to harvest na siya, magkakat lang kayo. Huwag nyong i-uproot. Huwag niyong bunutin. Ang puputulin nyo, yun nasa labas, hindi yung nando sa loob. Kasi bata. Para yun, dagdag lang siya ng dagdag sa loob. Hindi nyo napapatayin. Simple lang, wag po kayo mahiya. Madali naman po. Kung masipag-sipag po kayo, pwede po kayo pumunta sa mga
Munisipyo. Sa munisipyo, pupunta po kayo sa Department of... Sa DA. Sa ano DA, nila? Okay, sa DNR, depende po Yes. sinong nag-handle sa... Iba-iba po kasi, yung iba MAO, yung Municipal Agricultural Office, hihingi po kayo, Hinihingi lang. Matuto lang po tayo humingi. Bibigyan naman po kayo. Oo, basta magre-register ka lang doon, signature ka. Ganun lang. Okay. Makakapagsimula na tayo sa kanya-kanyang bahay natin. Oo. Yan. Tapos yung iba naman, wala namang masyadong space sa bahay. Nasa condominium, for example, pwede po yung patubuin vertical. So, Correct. magkakasunod na kahilera. May nabibili na yung mga sinasabi na. oo. Pwede yun. Yan na yun Pads po tayo na sinasabit lang po natin sa steel matting, yung bakal na parang chicken wire na maluluwag. Yes. Sabit nyo na po, tapos dikit nyo sa wall nyo. Ito po pala tip. Ang mustasa po parang pechay, hindi po magandang may direct sunlight, pero dapat may times na may shade. Tapos iwasan din po natin ito sa mga ibon-ibon kasi yung sprouts na ito, paborito rin ng ibon, tinutukayan. Di, hayaan mo, mag-share naman tayo sa kanya. Oo. Huwag lang niya ubusin. Yun. Okay. Ito ng baboy yan, mustasa. Ay, oo, masarap yan. Okay Yan. po, at narito po ang sample natin ng mga ilang simple dish na pwede nyong pagkakitaan din. Ay, hindi, syempre, mauna ang pamilya kakain muna. Yan. Yun ang mauna. Siya ako na po mauna. Sa akin po, very simple at saka napaka-healthy po nung dish na pinrepare ko. Yung ang tawag po dito is mustasa salad with salted egg. Wow. Wow, ang sarap naman. Masarap po to. Tapos napakadali pang gawin. Ang isa pong gagawin nyo, ang kailangan nyo pong ingredients dito is 3 piraso na tomato. Yung hiwain nyo. Depende na po kung ano pong gusto nyong hiwain. Kung gusto nyo po yung malalaki O wedge, yan. Opo. Tapos po 3 tali ng mustasa. 3 tali na. Tali lang. Tali lang, ha? Kasama syempre yung mustasa. Masyempre Ah, yung mustasa. Okay, basta mali na lang tayo. Okay, yan. Yes, Okay. opo. 3 bongkos. Tali ng mustasa na kasama po yung 3 mustasa. Okay, good. Ganun po. Klaro yan, ha? Tapos Klaro. tanggalin nyo lang po yung nasa babang side, yung medyo, yung... Sa puno. Pinakapuno. Sa puno. O, sa puno. Oo. Tapos ang gawin nyo po, ibabad nyo po muna sa hugasan nyo po muna syempre. Okay, Kasi babad nyo po sa malamig na tubig. Pagkababad nyo po sa malamig na tubig, di syempre, hiwa-hiwain nyo na po siya. Depende naman po kung ano pong gusto Okay. nyo. So, crunchy na siya. Opo, crunchy po siya. Tapos po, kailangan nyo rin po ng 2 salted egg. Basta syempre, babalitan nyo. Tapos depende na rin kung anong gusto nyong hiwa. Tapos paghalu-haluin nyo lang po siya. Yun na yun. Yes, hindi pa po yun. Meron pa po Pagkatapos, gagawa naman po kayo ng sauce. Yan. Una nyo po, kailangan nyo po ng 1/2 cup po ng white vinegar. Kung wala kahit po yung ordinaryong suka, pwede na po yun. Pwede ba dato? Pwede rin po siguro, depende sa panlasa nyo. Tapos lagyan nyo po ng 3 tablespoon ng patis. Tsaka brown sugar po. Isang 1 tablespoon of brown sugar. Halo-haloyin nyo lang po. Kasi buhos nyo na po yun. So enjoy na po kayo doon. Okay, yun yung pinaka-dressing. Yes po. Wow. 4 to 5 person po yung makakain nun. Optional po yung sesame oil tsaka sesame seed. Kung meron pa Saka po may kayong... paminta, no? Opo, Depende sa paminta. panlasa. Pwedeng lagyan din ng mga bacon yan. Pwede. Yes, opo. Pwede. Tapos Gusto nyo po, lagyan nyo cheese. po ng baka. Pwede po. Appetizer eh. Sa loob ng 2 minuto, ma'am. Ayos na yun. Na healthy, ha? 2 minutes. Alright. Sarap. So, yan ay sample. Pero kadalasan dyan, buro. Oo, yun. Masarap yung buro. Burong mustasa. Sobrang dami po ng nasasarapan sa buro. Hindi lang po talaga ako kasama doon. Bakit? Hindi lang natin ma-acquire. Pero ako, paborito ko yan kasi sa palengke may nabibili ng buro. Talaga? Oo. Magkano ang bili? 20 to 25 pesos, depende. Ay, di gumawa ka na lang. Para di ka kaso na, minsan, wala nang time para magburo eh. So, kung Yan yung gagawa po instant. kayo, asin lang naman ang katapat niya na tubig. Kumuha ka ng garapon. Yung garapon talagang transparent pa para makita mo. Tapos taktakan mo ng asin. Tsaka mo ngayon, syempre, nilagay mo yung hinugasan mo ng dahon. No? Tapos takpan mo. And then, itabi mo na. Kaya buro eh. 1 week. Ayun, Hindi oo. po kasi kaya yung amoy nung buro Oo, eh. matindi. Alam mo ba sa study, yung buro, nila, in experiment yan, nakitaan nila na may lactobacilli. Oh. Yes, maganda for digestion. Oo. Parang sa Yakult. Yes, oo. Lactobacillus Kaya nga, mas cereus maganda na yung may mga problem tayo sa digestion. Kain tayo ng buro. Tsaka ito pa po, isa pa pong trivia. Meron pong tamang oras kung kailan po
magandang i-harvest ang mustasa. Yeah. Oh. Pinakamaganda pong i-harvest ang... Oh, talaga? Oh. Opo, tanongin ko muna ako. O pare, Kailan? kailan yung pinakamagandang oras mag-harvest ng mustasa? Kapag tulog na po yung may-ari. Joke lang po yan. Joke lang, oh. Please. Yan, joke Okay, lang. basahin din natin mga kaibigan yung Yun, ang dami na Good nila. afternoon kay Ma'am Clarita Lehao. Yan, kay Ma'am Jude Ormeneta. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon. Jelson Mancha. Opo. Oh, yes. Marivic Marshall. Yes, good Hi, Team afternoon. Maton. Good PM from Sur Oman. Yes, Hi, yeah. Team Matobi. Yan. Yan. Six Blossom Blue. Diaz Incognito. Incognito. Yan. Yan. Good morning. Blossom Ay, good Blue. afternoon. Afternoon. Warren Vidal. Yes. Si Kuyang Maki. Yes. Mario Escalante. Bill Yes, Lopez. good afternoon. Martin Nan. Yan. Yes, good afternoon po. Good afternoon. Nelda Gutierrez. Sir Daryl Red. Sir Daryl, good Ano afternoon. ba yun? Okay, next. Si Zenaida Tabing. Yes, good Ay, si Ma'am afternoon. Sinaida Tabing. Clarissa Pagpako. Hello. So, Then, yan. And the bar. Ayun yung nasagot na natin Ah, kanina. nagsagot na natin okay. siya. Si Juliet. Galang Juliet. Magadang. Afternoon. Sir. Yan, baba natin ng konti. Yan. Yan. Tina Pustol. Hello po. Ay, thank you, Ma'am Divina and others sa pag-explain nila mismo ng maganda ba ang atobi, Yes, sabi yes. sa ibang page. So, marami sila doon. Ay, thank you. so Ay, much. salamat Thank you po. Thank you po. Mag-direct sinagot. Thank you rin po Yes. nag-share din po kayo sa Oh, mga, yes. mga netizens natin. Mhm. Ma'am Isabella Fabia Casero. Casero. Zero. Opo, si Miss Juliet Galang. Shalom. Team Atobi. Yes. Then, Richard Miras. Ayan, Ayan. nabasa Real natin. Villanueva, Teo. Sabi po ni Sir... Rian Villanueva Teo. Hello, Team Tovi. Good afternoon po. Buti po ay day off ko po every Tuesday. Naabangan ko po ang FB Live nyo. Thank you po. Thank you. To be given Of acknowledgement about To be given of acknowledge about the swine production. Thank you po from Okunakayama, Iwate, Japan. Osama. Yun na. Arigato. Ni Miss Yes. Miguel. Yes. Oo. Yan, si Luan. ni Vera. Ano yan? Mira. Mira. Gandang hapon po, Team Arwin Atobi. yan Arwin. Arvin, ha? Arvin pala yun. Dan Bautista, magkano po ang atubi? Mamaya po, message Yes. namin kayo. Pariola, good afternoon. Johnny Nation. Yes, good Si Sir Johnny afternoon. Nation, thank you also. Yes. Ayan, si Sir nasa Rian baba Palarga. natin Si ano? Pa ako, good Yan, afternoon. good afternoon po. Rian Villanueva. Ayan, ano? Okay. Oras po ba advisable kuhanan ng similya isang barako at ilang ml po ang nakukuha sa isang barako? Sumagot dyan, Anong sir. oras? Ano siya na Hindi, kadalasan dyan yung malamig ang panahon, Oo. umaga, Saka sa pahapon. kahapon. Yan. Basta hindi mainit ho. Yes. Kasi pag mainit, nawawalan sila ng gana. Yes, opo. Oo. Okay, Noel De Jesus, good afternoon. Yan. Erwin And Percival Salvosa, Good afternoon. Yes, good afternoon. Kay Marlon, yan, Sanepan. Good afternoon. Okay. Yes, patayin ko rin si Sir Francisco Narce. Yan, lagi siya nanonood. Hi, hello, sir. Thank you. Thank you po. Saka kay, Kuya Eric, good afternoon po. kay Sir Teddy Di Guzman, good afternoon. Alan Malyari, good afternoon po. Okay, bilang panghuli po, paano gamitin ang ating technology para mapataas ang libido at motility ng barako? Yes. Paano gamitin sa barako ang technology? Yes, nilalagay po lang natin sila sa pagkain. So, 5 grams or kalahating kutsara kada 1 kilong pagkain. Yan po, everyday po natin na magpapakain, nilalagyan po natin siya ng 5 grams or kalahating kutsara na atofi kada 1 kilong pagkain. So, tuwing kakain, meron po. Yes. Protection niya rin yan no? Yes. Hindi po yan dagdag Matipid naman po gastos. gamitin. Yes, oo. Tsaka hindi, the cost benefits, yun ang kukwentahin nyo, Cost yung benefit. mga nakukuha nyong pakinabang. Yun po ang Yun. Tagalog nun. Yan. Ayan. So, sana po ay nakatulong kami kahit kaunti sa inyo po para madagdagan lalo ang kaalaman natin at tumaas ang ating produksyon. Yes. Thank you sa mga viewers. Baka may nadagdag pa. Yes, parang meron pa. Maring meron pa. Ayan. Yan. Ngamian Pakalor. Ay, Magandang yes. hapon. Hi, ma'am. Kay Ma'am Irish din. Yes, si Alan Mendoza. Alan Mendoza, yan. Good Yan, si Odi Sally Cruz. afternoon pa. Okay.
Thank you po ng marami at ang ating seminar, huwag niyo kalimutan, April 6 dito po sa Atobi office. Yes. Siya po yan ang umaga. Yes. Yan, okay. At ito na po, kami papaalam na hanggang sa susunod na Sabado, Team Atobi will continue to educate, Share and inspire. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.